Meron pong isang kwento tungkol sa isang pari na nagpunta po sa Amerika. Habang siya po ay nag-grocery, napansin po niya yung babaeng cashier may suot-suot pong kwintas, may krus. Kaya tinanong po nitong pari, "Are you a Christian?" Sumagot po ang babae, "What is that?" "A Christian," sabi po ng pari. "He or she is a believer of Jesus Christ." At sabi po ng cashier, "Who?" Medyo nagulat po itong pari. Tinuro po niya yung krus sa kanyang necklace. At sabi po ng pari, "I thought you were a Christian because you are wearing a cross." Sabi po ng babae, "Oh, this? I just thought it was nice. So I bought it." Sandali pong natahimik itong pari. Tapos sabi niya doon sa babae, "Miss, that cross is not nice. It was nasty." Nagulat po itong babae at pinaliwanag po ng pari, "Anong mararamdaman mo kung meron akong suot-suot na singsing, may design ng bungo, parang sign ng lason?" Sumagot po itong cashier, "I will be afraid. Matatakot ako." At dinugtong pa po ng pari, "Paano kung meron akong hikaw na ang design ay electric chair? At sinasabi ko sa mga tao, kaya sinusuot ko yung hikaw na yon na may design na electric chair kasi gusto ko naaalala yung mga kriminal na pinatay." Anong maiisip mo? Anong sasagi sa isip mo kung ganong aking sinasabi? Sabi po ng cashier, "Maiisip ko, nasisiraan ka na ng ulo." At sabi po ng pari, "Kaya nga, miss, yung krus na suot mo, yan ay simbolo ng death penalty nung panahon ni Jesus. Hindi yan alahas. Ito ay parusa. Ito ay kahihiyan. Yan ay kamatayan." Pero hindi sinabit ni Jesus ang krus sa kanyang leeg. Binuhat ni Jesus ang krus sa kanyang likod para sa kaligtasan ng lahat ng mga tao. Mga kapatid, tandaan niyo po yan. Hindi design ang krus. Ang krus ay isang desisyon. Desisyon ang magmahal kahit na masakit. Desisyon ang magpatawad kahit na hindi pa sila humingi ng tawad sa'yo. Desisyon ang manatiling mabuti kahit na napakasama ng ibang tao sa iyo. Kaya nga po, 3 paalaala para sa atin ngayong pupugayan natin ang krus ni Jesus. Una, ang krus ay hindi dekorasyon. Ito ay sakripisyo. Madali pong magsuot ng krus, pero mahirap magbuhat ng krus. Amen? Madali po sabihin, "I love you." Pero ano yung mahirap? Yung to say, "I forgive you." Mga kapatid, ang tunay na Kristiyano, hindi nagsusuot lang ng krus. Pinapasan niya ito. Do not only wear the cross. Bear your cross every day. Ang mga nanay na nagtitiis para sa kanilang mga pamilya, ang mga misis na iniwanan mag-isa ng kanilang mga mister, may krus ang mga yan. Ang mga OFW po natin na nanganganib sa gitnang silangan, malayo sa kanilang mga pamilya, nagtitiis, nagtatrabaho, nagtitiis na magtipid habang ang kanilang mga pamilya naman waldas ng waldas dito sa Pilipinas. May krus ang mga yan. Ang mga tao na pinatawad kahit na yung mga nakasakit sa kanila, may krus sa kanilang mga puso. Tayong mga nagtitiis sa pagkamahal-mahal na bilihin habang yung mga ibang politiko nagpapakasarap sa kabayan ng bayan, sila ang krus natin. Di po ba? Pero kung bubuhatin natin ang ating mga krus na may pagmamahal, tayo ay magiging banal din kamukha ni Jesus. Do not wish to have a comfortable life. Wish to have a blessed life. Because a blessed life
is a peaceful life. Kahit na mabigat ang iyong pasan, kung payapa ka naman, yan ang mas mahalaga. Di po ba? At tayo'y magiging banal lang kung tayo magtitiis na may pagmamahal sa ating mga krus, sa ating mga paghihirap. Amen? Pero pangalawa, ang krus, hindi po parusa. Ito ay pag-ibig. Sabi ni Jesus, no one has greater love than this, to lay one's life down for his friends. Mga kapatid, hindi po aksidente ang krus. Pinili ito ni Jesus. Pinili niya ang sakit para pagalingin ang mga sugat natin. Pinili niyang kamatayan para tayo ay mabuhay. Hindi ka maghihirap para sa taong hindi mo mahal. Di po ba? Kaya ka nga nangungutang. Okay lang sa'yo kahit wala kang pera. Basta't makapag-aral lang yung mga anak mo. Di po ba? Kahit na magtiis ka sa traffic, basta't masundo mo lang yung iyong misis. The real proof of love is the willingness to suffer for the other. Pangatlo po, ang krus ay hindi wakas. Ito ay daan. Remember that. The cross is not a dead end, but the cross is our way forward. Maraming mga tao ang takot sa krus kasi akala nila ito na yung katapusan. Pero para kay Jesus, ang krus ay hindi ending. Ito ay simula ng kaligtasan. Kung walang Biyernes Santo, wala din pong linggo ng pagkabuhay. Amen? Kung walang sugat, walang himala. Narinig natin, noon daw po tinusok yung tagiliran ng ating Panginoong Jesucristo. Dito lumabas, tubig at dugo. Isang milagro. Tubig, siyang naglilinis sa ating mga kasalanan. Dugo, ito ang nagpapalakas sa ating mga kahinaan. Kung walang sugat, walang himala. Sometimes, the only way forward is to break the wall. Hindi naman gagaling ang puso mo kung hindi bubuksan ng doktor ang iyong dibdib. Hindi po ba? Hindi ka tatalino sa paghawak mo sa pera. Kung hindi ka maghihirap, lahat ng ating mga natututunan ay galing sa ating pagkabigo. The more that you fail, the more you'll become stronger. The more that you make errors, the more you will become wiser. Amen? Mga kapatid, marami kasi sa atin gusto isang buhay na walang krus. Gusto natin ang buhay na walang sakit, walang problema, walang luha. Kung tutuusin, kamukha din naman natin yung sigaw ng mga tao sa Kalbaryo. Kung ikaw ang anak ng Diyos, iligtas mo ang iyong sarili, bumaba ka dyan sa krus. Mga kapatid, di ba? Yan din ang sigaw ng ating mga puso. Lord, alisin mo naman itong problema ko. Lord, ayoko na dito sa paghihirap na ito. Lord, bakit ako pa? Bakit hindi yung mga makasalanan? Bakit ako pa? Wala naman akong ginagrabyadong tao. Wala naman ako sinasaktan. Bakit ako hirap na hirap? Alisin mo, ibaba mo itong paghihirap sa aking buhay. Because we want a religion without a cross. We want a life without suffering. Pero mga kapatid, madaling umiwas sa hirap. Diyan tayo magaling Magaling tayong tumakbo, magaling tayong magtago, magaling tayong mag-deny, magaling tayong maghanap ng komportableng buhay. Pero, tandaan niyo po ito, ang nananatili sa gitna ng paghihirap, siya ang tunay na banal. To come down from the cross is human, but to stay on the cross is divine. We are given two choices, to become divine or to become human. Ano mas gusto mo? Yung manatili ka lang tao, pag natapos ang buhay mo, wala na? O yung maging kamukha ka ng Diyos, matapos man ang buhay mo, ikaw ay mabubuhay sa sa walang hanggan. Madaling bumaba, madaling sumuko, madaling umatras. Pero ang nananatili, ang nagtitiis, ang nagmamahal, kahit na masakit, yan ay ang kamukha ng Diyos. Kapatid, bakit hindi po bumaba si Kristo sa krus? Kung tutuusin mo, kayang-kaya naman niya, di po ba? Isang salita lang niya, pwede niyang ihinto ang lahat.
Pero hindi siya bumaba sa krus. Kasi kung bababa siya, hindi tayo maliligtas. Amen? Ito po ang sikreto ng Biyernes Santo. Suffering saves others. But understand, nobody is saved if you just save yourself from suffering. May naliligtas ka kapag nagtitiis ka sa hirap. Pero wala kang natutulungan, wala kang naliligtas kung umiiwas ka sa hirap. Tingnan niyo po ang ulan. Hindi nililigtas ng patak ng ulan ang kanyang sarili. Bumabagsak siya, nawawala siya sa lupa. Pero dahil dito, ano nangyayari? Tumutubo yung halaman. Hindi po ba? Ang sundalo, hindi niya inuuna ang kanyang sarili. Binibigay niya ang kanyang sarili, ang buhay niya para sa bansa, para manatili ang kapayapaan, para manatiling ligtas ang ating bayan. Ang isang nanay, hindi niya nililigtas ang kanyang sarili sa pagod. Gabi-gabi, nagpupuyat, maagang nagigising, nagsasakripisyo. Pero dahil dito, nabubusog ang kanyang mga anak. Di po ba? Mga kapatid, ganito ang krus ni Kristo. Hindi niya niligtas sa kanyang sarili. Kaya naman tayo'y naligtas niya. Hindi umiwas sa sakit ang ating Panginoon. Kaya hanggang ngayon, tayo'y gumagaling. By the wounds of Christ, we are healed. Amen? Kahit ng pinakamagaling na doktor, hindi kanya kayang pagalingin. Kahit na ang pinakamatalinong psychologist, hindi kanya pwedeng bigyan ng kapayapaan sa iyong isip at puso. Tanging si Kristo lang. Amen? Pero siya ang kaibigan natin na palagi natin kinakalimutan. Yan ang nakakalungkot. Hindi bumaba ang Panginoon sa krus para tayo iligtas niya sa kasalanan. Pero tayo naman, palagi tayong tumatalikod, umiiwas sa mga krus ng ating buhay. Mga kapatid, baka may krus ka ngayon. Sakit ng katawan, problema sa pamilya, pagtataksil, kahirapan, lungkot na hindi mo maintindihan. At ang dasal mo, maaaring, Lord, alisin mo na ito. Pero baka ang sagot ng Diyos sa iyo, sasamahan kita, palalakasin kita, gagamitin ko yan para sa pagpapala at kaligtasan mo. Nung lumabas po ako ng 2 taon bago po ako ma-ordain na pari, ako po ay naghahanap ng trabaho sa Maynila. Nag-apply po ako sa isang kumpanya ng paggawaan ng gamot. Ang nag-interview po sa akin ay isang dating seminarista. At pagkakita pa lang po sa aking resume na ako ay galing sa seminaryo at nagpapari ako, agad nireject ako. Nalungkot po ako, medyo nagalit. Pero mas naunawaan ko po yung dahilan kasi pinaliwanag niya, alam mo, kung tatanggapin kita dito, siguradong yayaman ka. At marami ng seminarista ang pumasok sa kumpanyang ito, nagpapari. Sabi nila, sandali lang ako dyan, nakabreak lang ako, babalik din ako, magpapari ako. Pero nung nakahawak na sila ng maraming pera, nakalimutan na nila ang pagkapari. Nakalimutan na nila ang Diyos. Hindi na sila bumalik sa pagkapari. Maniwala ka sa akin, this is for your own good. Ngayon po, nagpapasalamat ako doon sa taong iyon na hindi niya ako tinanggap sa trabaho. Ang dahil sa kanya, natuloy po ako sa pagkapari. Ngayon, ginagamit ako ng Diyos na magdala ng mabuting balita, hindi lang dito sa Pilipinas. Sipin nyo na, pati sa ibang bansa, nakakarating sa Sweden, meron nanonood sa Hong Kong, sa Australia, sa Europe, sa Amerika, hanggang sa Africa. Meron. Ito ay dahil merong isang nag-reject sa akin. Ito ay dahil niyakap ko ang krus ko. See, my dear friends, our pains, our rejections, our crosses can be saving. Hindi lahat ng pagtanggi ay pagkatalo. Hindi naman lahat ng sakit ay kasiraan. Not all of your rejection is failure. Your rejection can be your direction to salvation. Kaya kung may mga pagkakataon sa buhay nyo, kayo'y tinanggihan, kayo'y nasasaktan,
kayo'y nahihirapan, nasira ang mga plano nyo, salamat pa rin kayo sa Diyos. Huwag kayong agad susuko, huwag kayong agad magrereklamo. Hindi kayo pinipigilan ng Diyos. Nililigtas lang niya kayo. Amen? Mga kapatid, huwag nating hilingin isang buhay na walang krus. Dahil ang krus, hindi sumpa, ito'y biyaya. Ang krus ay hindi hadlang, ito ay daan. Ang krus ay hindi wakas, ito ay simula ng iyong kaligtasan. Tandaan niyo po ito, kung ang paghihirap mo ay inaalay mo palagi sa Diyos, huwag mong itatago, magiging mas magaan at payapa ang buhay mo. Amen? Magdasal po tayo na magkaroon tayo ng mas malakas na balikat, mas malakas na loob. Para madala natin buong-buong katapatan at pagmamahal, anuman ang ating mga krus sa ating buhay. Itong magiging daan, ang pagbabasbas natin, magiging mas kamukha natin ang ating Panginoon at pagkamukha mo si Jesus. Mapapabilang ka sa kanyang kaharian, sa magpa sa walang hanggan. Amen.